Senate minority group, tinanggal na si Gutesa, wala na rin. Hindi na makita ang testimonya. Ganon din po ang testimonya sana ni Ginoong Saldico na kung hindi lamang po ito bulastog at kulukoy, ang mga pananaw ni Ping Lacson at hindi nag-aarti-artihan na kanyang nagkukunwari sa dyan sa Senate Blue Ribbon Committee, subalit special agent pala ng Malacanang, eh di dapat pinayagan mong magsalaysay si Saldico kahit Zoom lang, kasi alam mo naman na totoo ang threat sa kanyang buhay. Eh nangyari na nga, di ba, naproteksyonan ba ninyo si Yusek Cabral na ngayon ay hindi na makita, bigla na lang naging bangkay si Yusek Cabral. At ganon din po, hindi na makita si Adrian Bersamin, dating legislative liaison officer ni Marcos, at allegedly sinasabi ni mismo sa sources nila Congressman Igay Erese at ng mga iba pang mga binigyan ng impormasyon ni Congressman Libeste, runner bagman yan ni Marcos. Nararamdaman po nila at namomonitor na rin nila yung mga galaw nila, sinusundan po sila. Hindi naman po tayo magtataka kung ang mga nagmamanman at mga gumagawa nitong surveillance ay mga nanggaling din po sa intelligence service ng armed forces, sa iba't ibang branch of service, including po ang intelligence agents ng gobyerno. Wala naman pong ibang magkaka-interest po sa kanila. Kung ano ang pagmamanman na ito, malamang ito ay minomonitor ang kanilang safe house, ang kanilang movement, sino ang mga handlers at sino po ang nag-maintain ng kanilang operations. Yan siguro po ang dahilan kung bakit naramdaman po nitong mga dating sundalo na mga Marines. Karamihan po, no? Out of that 18, 16 po ang Marines, naging Marines po sila, miyembro ng Armed Forces of the Philippines, mga sundalo. Ang isa po sa out of 18 ay Army, at ang isa ay Army Reservist. Okay? So itong 18 brave men, no, the new 18 brave men na tinawag, at upang ipagpatuloy ang laban at paninindigang tapusin na ang malawakang pandarambong at sistematikong korupsyon na nagaganap po sa kasalukuyang administrasyon nila Marcos at nila Romualdez. Sa puntong ito ay bibigyan natin po ng talakayan itong naging pahayag na naman. Kahapon lang ito, no? Gabi ko na nakita yung message niya sa social media and sa interview niya, itong si Senator Ping Lacson, ang tagapamuno ng komitiba sa Senate Blue Ribbon Committee. Alam po natin na ang Senate Blue Ribbon Committee ay mahalaga po sana ito na komitiba. Ito po ay nagsisilbi na oversight committee upang parang ombudsman din ito sa loob ng Senado na kayang mag-imbestiga at dapat imbestigahan ang anumang mga pangungurakot, mga iskandalo ng pandarambong at pangungulimbat sa pundo ng mamamayan, mga kaganapan ng abuso sa kapangyarihan na ginagawa ng mga opisyal ng gobyerno. Yan po ang pinakatunguhin dapat na mandato ng Senate Committee on Blue Ribbon. Pero iba po ang nangyayari ngayon sapagkat imbis po na katotohanan ang magiging paglalantad, pagtatabon-tabon at paglilihis sa issue ng iskandalo ng 1.4 trillion pesos involving the flood control projects na dinurobo at ang itinuturo na nangulimbat at nangurakot nito ayon sa mga salaysay at mga pangyayari at mga testimonya at mga ebidensya, si Marcos at si Romualdez na pinsan niya ang pasimuno nito. Subalit pilit ito na itinatanggi at inililihis pa ang malala, ang criminal trails ng malawakang korupsyon at sistematikong pandarambong ay pilit na pinuputol sa Senado at ganon din po sa Ombudsman. Na ito sana ay mga guardians of democracy and mga haligi upang magkaroon po ng sandigan ang mamamayan na maniningil sa pananagutan ng mga nagnanakaw at nag-aabuso sa pundo at kaba ng gobyerno at sa poder at kapangyarihan ng pamahalaan. Subalit hindi po ganon ang ginagawa ng Senate
Blue Ribbon Committee. Ngayon, nakikita natin na nag-aalangan di umano si Senator Ping Lacson na buksan ang investigasyon hinggil po dito sa pagkakasalaysay o pagkakalahad ng 18 na mga former soldiers na ang 16 dito ay kumpirmado na naging bahagi ng Philippine Marines ng ating Armed Forces of the Philippines under the Philippine Navy Branch of Service. Ang isa po ay naging Philippine Army at ang isa ay Army Reservist. And we have come to know the information now according to the declaration of former Congressman Mike Defensor ay mayroon pang 10 o baka mahigit pa na mga bahagi po nito ng mga naunang security detail personnel kay Saldico na naging kasangkot po sa pagdi-deliver nitong mga aktual na pinangulimbatan at dinurubuhan, kinurakot na mga pundo ay maglalantad din at magsasalaysay. Wala pa tayong date o announcement na nakuha kung kailan at saan ito gagawin. Pero hindi po nakakatulong sa interes ng mga mamamayan itong naunang pahayag ni Ping Lacson na destabilisasyon lang yan. Walang pagkakadugtong yan sa flood control projects. Gusto lang sumakayan sa mainit na talakayan sa isyu ng korupsyon involving 1.4 trillion pesos. Joyride lang yan. So mga ganong salita po, very irresponsible, very anti-people po yun. No? Hindi yun interes ng taong bayan. Ang ganong style na pinagsasabi ni Ping Lacson kasi kung wala siyang kinikilingan at hindi po siya umaakto kagaya ni Tito Soto, kapareho sila, na mga special agents ng Malacanang sa loob ng Senado, dapat buksan mo muna sa patas at makatotohanang investigasyon bago ka magsagawa ng mga pananaw mo. Sabi niya, magiging circus lang yan ang ating gagawin kung hindi natin muna pag-aaralan. Paano mo pag-aaralan? Sila na nga ang lumanantad at nagboboluntaryo na handa silang magpa-imbestiga dahil marami pang detalye ng kanilang mga sasabihin ang nais nilang mailahad. O bakit ayaw mong bigyan ng official forum sa Senado? Ano ang ikinatatakot po nila Ping Lacson at nila Tito Soto? Mabubulgar at mabibigyang laman at sustansya ang mga naunang salaysay nila Sergeant Gutesa, na pilit din po ito na na-deny ng kanyang access of platform to participate in due investigation dahil pinagdudahan pati ang signature ng notarial service ng abogado na nag-notarize. O, ganun lang po kasimple, hindi na makita si Gutesa ngayon. At ang sinasabi ni Governor Chavit Singson, hawak na po si Gutesa ng mga tauhan ni Tambaluslos at ang isang lumalabas dito na pangalan na nais din na sana ito ipatawag dapat sa Kongreso, ang pangalan na Manny Cuevas. No? Parang ito ay operator, according to sources nila Marcos at nila Romualdez, para sa ganitong uri ng special ops. Parang kagaya din ni Trillanes, mga mercenaryo po. Pag sinabing mercenaryo, for hire ang services. Pag for hire po, mayroon pondo. And then gamitin mo ito para sa isang special operations. Itinuturo po mismo ng mga nagre-reveal na ang mga kasamahan nila, itong 18 former soldiers, mayroon pa pong mga mahigit 20 na gusto sanang magsalaysay, tumistigo dito sa ginawang kasindikatuhan ng mga operations ng sindikato nila Marcos at Romualdez, ng kasabwat pa nila at kasama pa nila sa inner circle ng sindikato si Ginoong Saldico. Subalit nag-aalangan po na lumantad ng iba dahil kinausap, tinakot, inintimidate, at naiwan po itong 18 at mayroong pang lalabas na 10 or 11. So mga 50 ito eh. So tama, mahigit 20 pa nga. Sana ang mga lalantad at magsasalaysay. Now, going back dito sa very negative and anti-people na pahayag ni Ping Lacson. Bakit anti-people? Hindi po interes ng mga Pilipino. Ang sinasabi niya na pagdududahan niya na ito ay destabilisasyon, ito ay joyride, sakay-sakay lang, ito ay circus lang ang kalalabasan, dahil kung i-contempt natin sila, lalabas daw i-contempt ng Senado
Dahil mayroon na siyang preconceived judgment na nagsisinungaling lang itong 18 former soldiers at ginamit lang sa destabilization ng kanyang teorya. So, ibig sabihin, ipapakontempt nila. So, sabi niya, ni Lacson, lalabas na kontrabida tayo sa taong bayan. Wow! Talaga namang kontrabida ang akto mo. Ping Lacson, no? Pareho lang kayo ni Tito Soto. Wala kayong pinagkaiba nga sa ginagawa ni Trillanes. Kayo ay extension ng operations ng Malacanang inside Senate. Nawala po ang integridad at ang pagiging tunay na independent institution of democratic support and democratic bastion para sa interes ng mga mamamayan. Ang Senado, kung ganitong uri po ng mind frame mayroon po ang pamunuan ng Senado, kagaya ni Senator Ping Lacson, na hindi niya bubuksan ang investigasyon involving the testimonies nitong 18 new witnesses, 18 new whistleblowers, dahil CERCOS lang daw ang kalalabasan. Paano mo nalaman na CERCOS? Hindi mo pa nga napag-aralan ang kanilang mga testimonya, ang ebidensyang bit-bit nila, at ang salaysay nila na handa nilang ilahad sa isang formal na investigation process. Nagkaroon ka na ng preconceived judgment. Buo na sa pananaw ni Ping Lacson na nagsisinungaling itong mga former soldiers na ito. Hindi po maganda yon sapagkat kung ganun po na may preconceived bias ka, instead na magbukas ka ng isang objective and truthful investigation, you better resign as Senate Blue Ribbon Committee chairperson at ibigay mo yan sa mga senador na may bayag at paninindigan at hindi natatakot na banggain ang kapangyarihan ng gobyerno kung kinakailangan, including ang pagbubunyag ng katotohanan kung kahit pa ito ay dumudugtong papunta sa mga makapangyarihang personalidad like ang presidente na si Marcos Jr., ang kanyang pinsan na si Martin Romualdez, na kontrolado pa rin po ang House of Representatives, at ang asawa ng presidente. Ano ang ikinatatakot ninyo? So kung hindi mo kayang panindigan, Ping Lacson, ng buong may integridad, katapatan at pagiging patas at makatarungan ang pamumuno sa Senate Blue Ribbon Committee, which sinabi ko na napakahalaga po ng komitiba na yan para gamitin sa walang kabuluhang mga political operations that serve the interest of Marcos and Romualdez. Di bali na pong wala ka sa Senate Blue Ribbon Committee. Ping Lacson, kung ganito po ang pahayag ninyo. Anti-people yan kasi hindi interest ng taong bayan ang pinapanindigan mo. Interest ito ng gusto nyong pagtakpan na mga itinuturong masterminds, pasimuno, mga punong salaring kriminal na itinuturo ng mga ebidensya, testigo at mga testimonya na ayaw nyong mapakinggan. Imantakin mo, wala pa nga ang evaluation, wala pa nga formal investigation, sinasabi niya, paano kung ipakulong natin yan? Ba't mo ipakukulong? Ipapakontempt nila eh. Yun ang ginawa nila sa mag-asawang Diskaya. Nang nakita nila na mayroong hawak na ebidensya, tinakot at tinakot nila hanggang sa kinasuhan na hindi na nakapag-testify sa Senado ang mag-asawang Diskaya. Ganon din kay Sergeant Gutesa, binutas ng binutas at pinalabas na ginagamit lang ng political interest group, no? Allegedly sa grupo nila Senator Marcoleta at ng Senate minority group. Tinanggal na si Gutesa, wala na rin. Hindi na makita ang testimonya. Ganon din po ang testimonya sana ni Ginoong Saldico na kung hindi lamang po ito bulastog at kulukoy, ang mga pananaw ni Ping Lacson at hindi nag-aarti-artihan na kanyang nagkukunwari sa dyan sa Senate Blue Ribbon Committee, subalit special agent pala ng Malacanang, di dapat pinayagan mong magsalaysay. Si Saldico, kahit Zoom lang, kasi alam mo naman, na totoo ang threat sa kanyang buhay. Nangyari na nga, di ba? Naproteksyonan ba ninyo? Si Yusek Cabral, na ngayon ay hindi na makita. Bigla na lang naging bangkay si Yusek Cabral. At ganon din po, hindi na makita si Adrian Bersamin, dating legislative liaison officer ni Marcos, at allegedly, sinasabi ni mismo sa sources nila Congressman Igay Erese at ng mga iba pang mga binigyan ng impormasyon ni Congressman Libeste, runner bagman yan ni Marcos. At may direct communication line kay Marcos hinggil sa mga deliveries na ito. Si Boying Rimulya, nagsalita na
na totoo na may mga naganap na serye ng pagpupulong sa panahon po na nandito at pinapasok nila Trillanes at nila Marcos at Romualdez ang mapanghimasok at pakialamero sa kanilang ginagawang illegal na pag-imbestiga, illegal na case build-up, itong mga ICC investigators and representatives of prosecutors. Bakit hindi mo ito imbestigahan? Kung wala kang kinikilingan at pinagtatakpan na master mo. Ayun. So, anti-people kontra mamamayan po. At hindi po nakakabuti sa interes ng paghahanap ng katotohanan itong negatibong postura ngayon ng pahayag ng Senate Blue Ribbon Committee Chairman na si Ping Lacson. Ako nga, kung ganito kabigat ang mga testimonyang salaysay na bitbit nitong 18 former soldiers, why not call for a committee of the whole? Anong ibig sabihin yan? Ang buong Senado, expanded, pwedeng mag-investiga. Pakinggan natin ang salaysay nitong 18 former soldiers. Di po ba yan ang panawagan ng Iglesia ni Cristo na wag naman sana nating patayin at patahimikin ang mga nagsasalaysay sa katotohanan at naghahanda ng kanilang paninindigang isiwalat ang mga nalalaman nila tungkol dito sa malawakan, sistematiko, organisado at pinakamalaking pandarambong at pangungurakot na naganap sa kasaysayan ng Pilipinas after the dictatorship of Marcos Sr., itong kay Marcos Jr. at sa pinsan niyang si Romualdez. Di po ba? Pwede pong i-convert ang Senate into a Senate Committee of the Whole. Buong Senado ay pwedeng mapakinggan at gawing forum itong salaysay ng former soldiers, ng bagong mga whistleblowers at ng iba pa na gustong lumantad na rin, natatakot at nag-aalangan lang. Yun nga, dapat 50 po ito mahigit. Subalit, ginapang, tinakot at na-intimidate po ang iba na mga gustong tumistigo, umatras na. Ngayon, nakikita natin, binabaliktad pa ng kagaya po nila Ping Lacson, nila Trillanes, nila Boying Rimulya, at mismo ni Marcos at nila Romualdez, kung hindi kayo sangkot sa katotohanan, kayo ang itinuturo na pinagdudugtungan ng so-called criminal trails, yung linya ng pangungurakot, dumudugtong sa inyo bilang mastermind. Kung totoo na sinasabi niyong kayo ay hindi sangkot, bakit hindi niyo pa imbestigahan? Bakit hindi niyo ilabas at hayaang ilantad ang salaysay nitong mga 18 former soldiers, and more will be coming if indeed hindi kayo ang sangkot dito? Bakit nyo kailangan pagtakpan ito? Kaya nga mananagot ito si Ping Lacson at sila Tito Soto sa taong bayan pagdating ng panahon na wala na sa kapangyarihan yan si Marcos at si Romualdez. The day of the reckoning and the day of judgment sa ginawa ninyong pagsupil sa katotohanan, sa ginawa ninyong pag-reinforce sa krimen ng pandarambong at mga paglulustay sa pundo ng bayan, pangungurakot na manawakan, na nagbunga na ngayon ng pagkalugmok ng buong gobyerno at ng ekonomiya, nalulunod tayo sa kumunoy ng pagkakautang at kahirapan. Subalit ang pinagtatakpan pa rin ni Ping Lacson at nila Tito Soto ay ang mga itinuturong mastermind. Kaya ayaw nilang ilantad ang katotohanan, ayaw nilang payagan na magkaroon ng pagsasalaysay. Tanggalin nyo yung contempt nyo. Pakinggan nyo and buksan nyo sa kaalaman ng taong bayan kung totoo o hindi ang salaysay. And makikita naman yan sa proseso ng investigasyon kung talagang pinapasakay lang ang taong bayan. Pero wag mong bigyan ng premature, preconceived, premeditated bias. Hindi ka pa nga nagsisimula ng investigasyon, hindi mo pa nga tinatanggap ang kanilang mga salaysay nito mga new 18 witnesses sinusupla at gusto mo nang patahimikin. Malinaw kung kaninong interest po. Ang majority, silent majority na ito na pinamumunuan ni Soto at Lacson, hindi po sila para sa Republika ng Pilipinas. Para sila sa mga nagbibigay ng suporta sa kanila na nasasangkot naman sa krimen ng pandarambong. No? They are not for the people. Kung ganito pang uri ng postura
ang ipinapakita ni Ping Lacson na kanyang sinaraduhan at itinatakwil ang testimonyang ito na hindi pa nagsisimula ang investigasyon dyan sa Senado. So malinaw mga kababayan, walang ibang choice ang taong bayan nito kundi bumuo ng lakas, ng sariling lakas at paninindigan, ng sariling pagkilos para talagang ipuwersa na yan si Marcos na mag-resign na. Sapagkat for so long, as long as there are Marcos and Romualdez in the government at kahawak nilang kapangyarihan, may tagapagtambol sila ng kanilang pagtabon-tabon at paglilihis. Kagaya nila Ping Lacson at nila Tito Soto, walang katarungan at katotohanan mangingibabaw sa ating paghahanap ng katarungan at katotohanan hinggil sa 1.4 trillion pesos and more na mga pangungurakot at sistematikong pandarambong na inorchestrate, pinamunuan at kinumpasan ng gobyerno mismo ni Marcos at ni Romualdez. The greatest robbery of the government by the government itself, presided by Mr. Marcos and operated by his conspirator, Martin Romualdez, na pinsan niya. Yan ang gustong pagtakpan ni Ginoong Ping Lacson at ng alipores nila dyan sa Senado. Pero lantad na rin po sa mamamayan kung anong uri ng pagka-senador ito sila Ping Lacson at sila Tito Soto. They are not representatives of the Filipino people. They are representatives ng mga mandarambong at mangungurakot sa gobyerno dahil yun ang pinagtatakpan at ipinagtatanggol nila. May araw din po ng paniningil at paghuhukom para sa kanila mula sa mamamayan. Latest na pagtitipo na ginawa dyan sa may Club Filipino na pinangunahan po ng mga retired soldiers and officers ng mga nanggaling po sa iba't ibang uniformed services, no? Kagaya po ng mga nanggaling sa Philippine Army, Philippine Air Force, Philippine Navy, Philippine Marines, Philippine National Police, Philippine Coast Guard, and other uniformed services. At pati mga reservists, no? Tinawag po ito na Gawad Parangal para sa magigiting at matatapang na bagong bayani. Referring to the 18 brave men, the 18 brave whistleblowers na nagsiwalat po ng kanilang direktang kaalaman hinggil sa detalye ng mga operations ng delivery ng limpak-limpak, malimaleta, tuni-tunilada ng mga pera na pinagkukulimbat at dinurubo nila Marcos at Romualdez mula doon sa mga pagbubodega o pag-warehouse ni Saldico. Idinideliver po ito sa mga iba't ibang mga personalidad na nasasangkot sa naturang deliveries ng mga tinatawag na basura. Pagbabasura o pagdadala ng pinartida, no? Gumagalaw yung background ni Ka Eric dahil dito po towards kay Ka Eric po ang aking pwesto ay dito ang hangin, ano? So from the east, no? Kaya northeast monsoon, no? From the north to the east, no? Kaya na gumagalaw yung background ni Ka Eric. Hindi po siya stationary kasi parang yan ay isang window curtain design. Gumagalaw siya. Maya-maya lang po, mga 10 to 15 minutes ay lubusan ng sisibol si Haring Araw dito sa pwesto ko. So, hindi po natuloy itong aktual na Gawad Parangal kasi nagpaabot po ang security team ng grupo ng mga 18 whistleblowers na ito na mayroon pong security threats and consistent surveillance and monitoring na nararamdaman po nila at namomonitor na rin nila yung mga galaw nila, sinusundan po sila. Hindi naman po tayo magtataka kung ang mga nagmamanman at mga gumagawa nitong surveillance ay mga nanggaling din po sa intelligence service ng armed forces, sa iba't ibang branch of service, including po ang intelligence agents ng gobyerno. Wala naman pong ibang magkaka-interest po sa kanila. Kung ano ang pagmamanman na ito, malamang ito ay minomonitor ang kanilang safe house, ang kanilang movement, sinong mga handlers at sino po ang nag-maintain ng kanilang operations. Yan siguro po ang dahilan kung bakit
naramdaman po nitong mga dating sundalo na mga Marines. Karamihan po, no? Out of that 18, 16 po ang Marines, naging Marines po sila, miyembro ng Armed Forces of the Philippines, mga sundalo. Ang isa po sa out of 18 ay Army. At ang isa ay Army Reservist. Okay? So itong 18 brave men, no, the new 18 brave men na tinawag, o the new 18 whistleblowers, ay hindi po nakapagdalo direkta doon sa Club Filipino sa kadahilan ng pangseguridad. Nakikita natin kung hindi natatakot ang gobyerno dito. At kagaya ng sinasabi ni Ping Lacson, circus lang yan, pang diversionary lang yan, sa issue, pang destabilization yan, pang political operation yan. Bakit ninyo pinapasurveillance? Bakit ninyo pinapamonitor at bakit pinaparamdam ng Estado, ng gobyerno ni Marcos at ni Romualdez na minamanmanan ang mga galaw at ang location at activities nitong 18 new whistleblowers? Kung hindi kayo natatakot at wala kayong gustong itago at ibaon, bakit hindi ninyo ipatawag doon sa Senate Blue Ribbon Committee o kaya sa Expanded Senate Committee? No? Kasi wala namang tiwala ng taong bayan na natitira pa dyan sa ICI dahil wala na nga natira yan. Nag-resign na ang mga miyembro niyan. Ang naiwan na lang chairman niya. Wala na ring saysay dahil hindi na naniniwala at hindi kinikilala ng taong bayan ang valid na kategorya at entity nitong ICI dahil palabas lang po yan at mga diskarte ng pambobola ni Marcos. Okay? So, walang naniniwala sa ICI, wala ding naniniwala pa dyan sa House of Representatives. No? Kaya nga, yan ay pugad ng mga attack dogs at mga bulldog ni Marcos at Romualdez, ang House of Representatives. So, hindi natin yan ini-expect na ang taong bayan ay maniniwala pa sa kung anong hakbang ang gagawin dyan patungkol sa kunwa-kunwari ang mga investigasyon. Kaya naman po, ang huling baraha sana na pwede pang bumawi kahit papano, mayroon pa pong nakikitang matitino na mga senador na kayang manindigan para sa katotohanan at interes na totoo ng Republika ng Pilipinas at ng sambayan ng Pilipino. You will have there Senator Alan Peter Cayetano, Senator Marcoleta, Senator Robin Padilla, and the likes of them, no, na hindi natatakot. Senator Amy Marcos, na kaya at willing at handa na panindigan ang tamang proseso at totoong investigasyon na walang halong panlilihis at panluloko o panlilinlang o pagtatabon-tabon. Mukhang ayaw naman po gawin ito ni Senator Ping Lacson at nila Tito Soto na silang may control sa silent majority. They have the numbers. So kung pagbubutuhan mo dyan, matatalo talaga. They can get 15 votes or 14 laban sa siyam na mga senador, no, na nasa linya po ng fighting minority. Silent majority po itong grupo nila Ping Lacson dahil tameme at tahimik. Nabusalan po ito ng Malacanang at kabarkada at kalinyada po kay Romualdez. Na sila naman pong itinuturo itong magpinsa na Marcos at Romualdez na mga mastermind sa naturang mga ginagawa na kalokohan ng malawakan at malakihang pandarambong sa kabanang bayan. So dumaan po ang putput ng pandesal. Tut-tut-tut. Nagmo-motorbike at nag-iikot po dito sa lugar na tinitirhan ko sa area ng location ko ngayon at nagdadala ng pandesal. Anyway, mga kababayan, malaking pagpapakita ng katotohanang natatakot at hindi kayang harapin ni Mr. Marcos at nila Romualdez ang pagsasalaysay ng mga detalye ng pag-deliver ng mali-maleta tuni-tunilada na pera sa sindikato ni Marcos at Romualdez na nanggaling po ang naturang mga kaalaman mismo sa partisipasyon nitong 18 witnesses na ito bilang mga caught and uncaught basurero ni Saldico. Ang tawag na basura po yung bit-bit na mga mali-maleta na pinagpapartidahan mula sa kinulimbat at kinurakot
na mga pondo na naka-allocate sana sa iba't ibang projects, karamihan flood control projects. So ang hindi pagpunta dito po sa Gawad Parangal at pagpapaliban nitong 18 na brave witnesses ay pagpapakita na mayroon talagang seryosong banta sa kanilang seguridad, no? Ang nananggagaling mismo sa gobyerno ni Marcos at Romualdez. Kaya naman po, pati sila Congressman Mike Defensor, ay pinatawag na rin sila sa NBI, pati itong 18 former soldiers. Bakit NBI ang magpapatawag? Bakit? Kakasuhan ba ng NBI sina Trillanes, sina Marcos, sina Romualdez, at ang mga alipores ng sindikato na ito na itinuturo na pinagdeliveran ng mali-malitang pera? Hindi Ang purpose ng pagpapatawag dyan ay iharas po sila. At pangalawa, sasampahan sila ng kaso. Malamang inciting to sedition din. Kagaya ng isinampang kaso kay Ka-Eric na nakapagpiyansa po tayo nung nakaraang araw dyan sa may Camp Karingal sa Quezon City. Inciting to sedition daw ang panawagan natin na dapat protektahan at panindigan ng Armed Forces of the Philippines ang ating mga mamamayan sa ilalim po ng doktrina na nakasaad sa Saligang Batas, Article 2, Section 3, that the Armed Forces of the Philippines, which include the Philippine National Police, of course, that the Armed Forces of the Philippines shall be the protector of the state and the people. Nakasaad po yan sa ating Saligang Batas, Article 2, Section 3. Declaration of State Policies and Principles. At nanawagan tayo na sa panahon ng krisis at ng pagbabanta sa demokrasya at integridad ng isang matino na pamamahala, kung ang nasasangkot ay ang Commander-in-Chief at lantaran at mabigat ang mga ebidensya at testimonya, kagaya ng nangyayari ngayon kay Marcos Jr., pwede pong mag-withdraw talaga ng support ang Armed Forces of the Philippines from the Commander-in-Chief in order to facilitate the peaceful transition of power based on constitutional succession. Mayroon pong historical precedent yan. At nangyari po yan nang mag-withdraw ang Armed Forces of the Philippines kasama ang Philippine National Police noong 2001 mula kay Joseph Erap Estrada dahil nakikita nila ang overwhelming evidence of involvement to the scandal of wetting payola o pagpatong at pangingikil sa operasyon ng mga sugal sa Pilipinas and among other scandals of corruption. Kaya po nagkaroon ng withdrawal of support noong panahon ng 2001. And according to the historical account, based on Supreme Court interpretation, it was not a coup-d'etat. It was not a mutiny, yung pagdeklara ng withdrawal of support, kundi yun ay panawagan para sa pag-facilitate ng mapayapa at naaayon sa konstitusyon na pag-succeed or succession in power. Kagaya ng nangyari na naging presidente si former vice president siya noon, Gloria Macapagal Arroyo. So yun, ginamit din po sa akin itong historical accounts na ito upang ako ay takutin at patiklupin at patahimikin at paralisahin ang pagpaparticipate ni Ka-Eric po sa makabuluhang mga pagpapahayag at pakikipagkaisa sa advokasya at pagkilos ng mamamayang Pilipino laban sa malawakang pandarambong at sistematikong pangungurakot sa kaban ng bayan na malinaw naman po na ang nagsasagawa at namumuno nito ay walang iba kundi ang gobyerno mismo ni Marcos at Romualdez. In fact, tinawag nga ito na the greatest robbery of the government by the government itself. Mga kababayan, 1.4 trillion pesos ang pinagdadambong at pinagdodorobo, kinulimbat at kinurakot sa ilalim ng gobyerno ni Marcos sa pamumuno ni Marcos at Romualdez. Ito po ang dahilan kung bakit lumabas na rin po itong 18 former soldiers to become the new whistleblowers. Subalit, hinaharas po sila, tinatakot sila, pinapasabpi na sila ng NBI. Kagaya ko rin po, sinasampan ako ng kaso, pinapaaresto ako. Paborito talaga nila si Ka-Eric, no? Iwan ko kung bakit ang isang Ka-Eric ang paborito nila, isa sa paborito nilang sampahan ng kaso, iharas, isabpina, isurveillance, lahat na lang po ginagawa din po kay Ka-Eric. Siguro medyo pinipilit ko na maging malakas ang loob ko.
Kaya po ako patuloy na naninindigan sapagkat ang kasamaan at ang kalapastanganan laban sa mamamayan at ang pagsalaula at paglabag sa karapatan at kalayaan ng ating bayan at ng mga mamamayan, nagiging malakas ang loob ng mga mandarambong at magnanakaw at mga abusado sa poder kung walang naninindigan. Yan ang dapat tamang gawin. Of course, hindi naman lahat po sinasabi ko na may kagaya kayo posible na kahandaan na harapin ang mga sakripisyong ito. I know and how it feels, no? Itong nararamdamang ligalig, pangamba, at mga pag-aalala ng mga dating sundalong ito na naging whistleblowers, pag-aalala sa kanilang pamilya, pag-aalala sa nagaganap o maaring maganap sa kanilang buhay at sa kanilang mga mahal sa buhay. Kasi nararamdaman din po yan ni Ka Eric. Nakakalungkot, nakakagalit na kung sino pa ang tumatayo at nagbubuwis ng kanilang buhay at ng pagsasakripisyo nila para sa mamamayan na mapukaw ang ating mga kababayan, sama-sama tayong manindigan at sama-samang kumilos upang ang gobyerno ay reformahin natin, hindi para pabagsakin sa pamamagitan ng mapayapang pamamaraan. Sila pa po ang ginigipit at hinaharas, tinatakot, binubuli at pinapahiya o kaya binabastos, binabalahura. The way we are seeing right now, the systematic, tyrannical, oppressive schemes, no? Mapaniil at mapanupil na uri ng mga panghaharas at panggigipit na ginagawa ng gobyerno ni Marcos at Romualdez at ng kanilang mga alipores upang supilin ang patuloy na umuusbong at lumalawak na mga pagtutol ng mamamayan sa kalubhaan at napakamalala na pangyayari ng korupsyon at pandarambong sa kaban ng bayan. Kaya kino-confirm po natin that I was informed during that time I was there sa Club Filipino na talagang umatras muna pansamantala doon sa lugar ng pagdadausan ng parangal sa Club Filipino ang 18 former soldiers na ito dahil nga po sa banta sa kanilang seguridad at sa inilatag na malawak na pagsusurveillance, pagmomonitoring ng kanilang mga galaw, ng kanilang location at ng kanilang mga activities. And now, they are being summoned, being called upon to report to NBI at alam natin ang patutunguhan yan, sasampahan niya ng mga kaso. Kaya naman po, sana ay ipanalangin po natin ang ating mga kababayan, ang ating kapwa mga naninindigan ng mga dating sundalong ito na naging bahagi sa daloy ng criminal operations nila Marcos at Romualdez na nanggaling po sa partisipasyon ng boss nila noon na si Congressman Saldico at ngayon ay naglakas loob na magsiwalat. Ngunit sila ngayon ay nakasalang sa matinding pangseguridad na mga paghamon at pagbabanta. Kaya naman yung mga nakinabang dito, kagaya po nila Trillanes, Kimbo, nila Romualdez of course, at ng iba pang mga napangalanan. Sa bahagi po ng mga former soldiers na ito, patuloy silang naninindigan na ang kanilang salaysay ay laman at nagmula at nagugat sa kanilang direktang pagkakaalam at direktang personal na pag-participate sa operations ng mga deliveries ng naturang pinagpaparti-partidahan ng mga kinulimbat at kinurakot na pundo ng ating gobyerno na si Saldico ay isa sa pinagkakatiwalaan noon ng sindikato nila Marcos at Romualdez para bumira dito sa 1.4 trillion pesos sa flood control and many more billions of pesos mula sa other infrastructure projects. Allocables, insertions, o mga pandaraya sa budget. Hindi pa po natin nabusisi lahat yon at marami pang iba. Kaya naman sa bahagi po natin mga kababayan, malinaw naman po ang ating panawagan na dapat managot ang gobyerno at ang mga mastermind ay kailangan pong harapin nila ito, ang pananagutang kriminal. At hindi tayo papayag
na basta-basta na lang pong ibabaon ito sa limot. Kagaya ng gustong mangyari ni Senator Ping Lacson at ng mga barkada nila dyan po sa may Senate Blue Ribbon Committee, kagaya po ng gustong gawin ng NBI at ng Ombudsman.